What's up muli mga kalbo? Kamusta po mga kapatid? Once again, welcome back to my channel. Kamusta mga kapatid, mga kalbo? Shout out po sa inyong lahat. Shout out din po sa mga bago kong subscriber dyan. Kamusta po kayo? Ingat po. Sana'y lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. For today's video mga kalbo, reaction video lamang po ulit tayo. Kaya nga po nang sabi ko, magbibigay lang tayo ng reaction video mga kalbo, no? Sa mga vlog nitong si Mr. Moncado, guys. Mr. Moncada ng SDA mga kalbo. Yung mga vlog niya na laging may pasaring sa Iglesia ni Cristo, mga content niya na laging binabanatan ang mga Iglesia ni Cristo. Doon po tayo magbibigay ng reaction video. Alright. Check lang po natin kung tama pa ba yung sinasabi nitong si Mr. Raymond Cada o yung mga sinasabi niya ay siya lang din at SDA lang din ang ginigisa niya. Alam din naman natin mga kalbo na nitong mga nakaraang vlog natin ay napatunayan natin na itong si Mr. Moncada ay hindi talaga lalaban ng pre-debate sa Iglesia ni Cristo mga kalbo. Ano po? Napatunayan po natin yan na siya po ay naduwag at puro na lang ng call ang sinasabi niya at napakaraming alibay. Ng alibay niya ay kinokol ng The Revealers pero still wala nga. Kaya hanggang social media lang talaga itong si Mr. Raymond Cada. So total, ang gusto naman po niya ay puro vlog, puro content. Di yun po ang ibigay natin sa kanya. Vlog at content din ang gagawin nating paraan ng pagsagot sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga content. Kaya kung bago ka pa lang sa channel kong ito mga kalbo, mga kapatid, don't forget to subscribe, like, and share this video. Ano po? Hindi lamang po tayo ang makapanood, pati na rin po ang mga kaibayo natin sa pananampalataya. May tama ba talaga sa sinasabi nitong si Mr. Raymond Cada? O isa lang din siya doon sa isang mangangaral mga kalbo, na mali-mali yung sinasabi, na kontra-kontra yung sinasabi, at kadalasan yung sarili niya rin mismo ang tinatamaan ng mga sinasabi niya. Hindi na po big deal yun kasi yung mangangaral na yun ay wala na po, pumanaw na po yun. Ginagaya lang ni Mr. Raymond Cada yung style ng isang mangangaral na yun mga kalbo. So alright, hindi ko na patatagalin. Ito po yung video na napadaan sa wall ko mga kalbo, Natawa na lang din talaga ako sa pinagsasabi nitong si Mr. Raymond Cada. So para makakonect kayo, ito po, panoorin po muna natin. Si Satan kasi ang pangunahin na tumututol sa pagka-Diyos ng Panginoong Kristo. Pangunahin po dyan, alam kasi ni Satan na hindi pwedeng mailigtas ng tao ang kanyang kapwa-tao. Kaya kung si Kristo ay gagawin nating tao lang, tiyak na hindi niya na kayang iligtas ang kanyang sarili, hindi pa siya makapagliligtas ng iba. Isang napakagandang strategy yan upang ang gawaing pagliligtas ni Kristo ay hindi natin maranasan. Isipin mo, ligtas ka na dahil napaniwala ka pa ng maling aral, ay nawala pa yung pagkakataon mo sa buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Siyempre alam natin na hindi naman ito nangangahulugan na bawal ka na magtiwala sa iyong kapwa. Pero pinapakita ng mga katotohanan ito na kung ang iyong kaligtasan ay isasalig mo sa iyong kapwa-tao, ang kaligtasan mo ay napakalabo, malabo pa sa sabaw ng pusit. So yun mga kalbo, sabi nga ni Mr. Raymond Cada dyan mga kalbo, si Satan daw ang pangunahing kumukontra sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. May nabasa lang ako mga kalbo sa Biblia, na kung si Satan ay kinikilalang Diyos si Jesus, bakit kailangan pa niyang pasambahin mismo si Jesus sa kanya? Diba? Yung tinutokso niya si Jesus, na sambahin mo ako. Doon pa lang mapapaisip ka na kilala ni Satan si Jesus na hindi siya Diyos. Pangalawa mga kalbo, niyo po ba na ang aral na kumikilala sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo ay nasa kanila? Nakila Mr. Raymond Cada sa SDA yung aral na kumikilala sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo.
At ito ang nakasulat sa kanilang libro. At nakasulat nga dyan mga kakalbo, ano po, na ang mga demonyo daw ay nagpapahayag sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Para naman po sa mga hindi po iglesia ni Cristo dyan, ano po kaya ang magiging konklusyon nyo? O masasabi nyo sa aral na ito ng SDA nila Mr. Raymond Cada, na di umano daw po na ang mga demonyo ay nagpapahayag sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, sinasabi sa libro nila Mr. Raymond Cada na mga demonyo rin ang mga nagpapahayag sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Hindi po sa amin galing yan. Ano po, lilinawin ko lang po, hindi po sa amin galing yan. Galing po yan sa aral ng SDA sa kanilang libro. Isa pa po, baka nakakalimutan po ni Mr. Raymond Cada na si Satan po mga kapatid mga kalbo ay number 1 ding sinungaling. Mapanlin lang po si Satan at kadalasan gumagamit po siya ng mga tao. At para doon naman mga kalbo, no, sa sinasabi ni Mr. Raymond Cada na walang kakayahan ng isang tao na magligtas, ayoko na lang magsalita mga kalbo. No. Sa totoo lang, wala naman akong sapat na kaalaman. Pero hayaan nating pakinggan natin ang Biblia. Kung magtutugma ba yung sinasabi ni Mr. Raymond Cada sa sinasabi po ng Biblia. Eto po, pakinggan po natin. Si Adan ay larawan ng Kristo na nooy inaasahang darating. Pero magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan. Pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Hesukristo. Ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Diyos sa idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan. Pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Hesukristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ganoon din naman dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Kung sa pagsuway ng isang tao marami ang naging makasalanan, ganoon din naman dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. Napakalinaw po ng sinasabi ng Biblia mga kalbo, no? Kaya nasa sa inyo na po yan kung paniniwalaan po ninyo si Mr. Raymond Cada o ang Biblia. Tama nga ang sinabi ni Mr. Raymond Cada sa huli mga kalbo, sumpain ang tumitiwala sa tao. Kaya nasa sa inyo na po yan kung pagkakatiwalaan nyo yung sinasabi ng taong iyan. So hanggang dito na lang po mga kakalbo. Maraming salamat po sa pagsuporta sa channel kong ito. Please subscribe, like at pakishare po. At pakipollow nyo na rin po pala mga kapatid, mga kalbono, ang The Revealers mga kalbo on TikTok. At meron din po silang page sa Facebook mga kalbono. Nagla-live po sila. Pwede po tayong magtanong at pwede po tayong makipagtalakayan kung kayo naman po ay hindi po panampalataya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Welcome na welcome po kayo sa kanilang mga live mga kalbo. Pwede po kayong magtanong doon. Ano po? So hanggang dito na lang po. Thanks for watching.